ka-office mate. Mga ka-office mate, magandang umaga sa inyong lahat. Akong muli ito, si Eric Coralio Motovlog. Magandang umaga sa inyo. Ngayon na ang ating paksa ngayon sa umagang ito, tutuklasin natin yung problema ko sa throttle ko na kapag pinihit mo, ayaw na bumalik, no? Nakaganon na lang mga ka-office mate. Tutuklasin natin yung problema niyan, no? It's more troubleshooting. At saka isa pa, napakadelikado rin. Isa sa mga delikado sa motorsiklo ay yung throttle, no? Yung throttle mismo. Di baling maputol yung throttle, wala kang problema dahil hindi naman na-under yun, ano? Hindi mag-wild yung makina. E paano naman kapag hindi naman putol yung kable, pero pag ginanon mo, hindi mo na maibalik mga ka-office mate. Lalong-lalo na yan kapag nasa biyahe ka at hindi mo maibalik. Magwa-wild ang makina mo, no? Kapag nag-wild ang makina mo, habang nakakambyada ka, dire-diretso ka mga ka-office mate at baka may mga masalpok ka pa, madamay ka pang iba, or maaksidente ka pa. Nang dahil sa throttle mo, na hindi mo na maibalik, no? Unang problema lang yan mga ka-office mate sa unang step ng troubleshooting ay unang-una, walang iba kundi i-check mo yung kable. Check mo yung kable, baka kinalawang na, no? Yan yung isa sa mga troubleshooting na gagawin mo. Bukod doon sa mga ini-sprayan natin ng mga kalawang na nagamit ang W40, ay kasama mo ring i-sprayan pati pala ang throttle cable, no? Pati na rin yung speedometer cable. Isa po yan sa lalagyan nyo ng WD-40, no? Kasi nga nababad sa ulan ng ating motor gaya nung nakarang ko po na vlog, no? Nakarang vlog ko po na sinabi ko po sa inyo, no? Pag nabasa ng ulan, nakarang kong live, nitong nakarang live na kapag nababad sa ulan ng iyong motor, no? Anong maintenance ang dapat mong gawin, no? At ako ay pinagpapawisan na, no? Kasi na po kayo. At hindi ko na po naisip ito dahil may dito sa amin, ano? Okay, ganun lang po, no? Kung anong klaseng maintenance ang dapat mong gawin, pero may isa ka pang dapat gawin. Walang iba kundi yung throttle cable, ano? Paano mo i-maintain yan, no? Kasi may mga problema tayo sa throttle cable na pag kinalawang ang throttle, hindi mo na maibalik. Meron pa. Bukod sa hindi mo na maibalik, yung mismong throttle hand grip, madumi yung loob mismo na pinagpapasukan ng throttle hand grip, no? Pangalawa, yung pangatlo, yung carburetor, yung mismong piston sa loob, no? Naninikit na yun, no? Naninikit na yun, hindi na mo na maibalik, nakaangat lang, tapos hindi na bumababa, nakataas lang, no? Yun ang tutuklasin natin mga ka-office mate, ano? Okay, sige. Bago tayo magsimula, tumungo muna tayo sa ating Bible scripture, ano? Sa Galatia 4, Kabanata 4, versikulo 7. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin. At kung gayon, kayo mga tagapagmana na, no? Ulitin natin. Sa Galatia 4:7, ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin. At kung gayon, kayo mga tagapagmana na. Okay mga ka-office mate? Mga ka-office mate, tumungo na tayo sa ating paksa sa umagang ito, no? Walang iba kundi yung ating problema doon sa ating motor. Okay, sige. Pumunta na tayo. Ito yung problema natin dito, no? Kagabi, kapag tumatakbo kami ni ate kagabi, hindi pa to nangyari, no? Wala pang problema dito, no? Ito, tinanggal ko na lang ito, binaklas ko to para malaman natin kung kinakalawang nga kasi ay bumalik, no? Pero sample ko na lang sa inyo. Kagabi, okay pa yung takbo namin ni ate, no? Maraming salamat rin sa Panginoon dahil pinotektahan kami, no?
Hindi naman nagka-problema doon, hindi naman kami nagka-problema sa bahay kagabi, no? Pero pag uwi namin dito sa bahay, nandito na nakaparada yung motor, no? Ginalaw ko to, ginanon ko. Pag ganon ko, hindi ko na maibalik, no? Buti nilang mga kopismate, dito sa bahay nasira, hindi sa labas. Dito sa bahay nasira, no? Kaya naman binaklas ko kagabi. At chinek ko kung anong dapat kong gawin dito sa motor na ito, no? Tanggalin na natin to, no? Kasi ito kapon, hindi ko na maibalik to, na ganun lang, oh. Naka baba lang siya, no? Tapos binabalik ko, ayaw nang bumalik, no? Nakaganyan lang siya, no? Hanggang sa ganito na lang ang itsura niya. Hindi na maibalik, no, yung throttle, no? Tapos binaklas ko yan, chinek ko ito, kung may kalawang, wala namang kalawang, no? Hindi naman siya kinalawang, hindi naman siya putol. Chinek ko rin dito sa carburetor, no? Dito sa loob, pag pihit ko nito, nitong takip na ito, bigla na lang may tumunog, tik, sabi ganoon. Ibig sabihin, nandito yung problema sa loob. Binuksan ko yan, binaklas ko yan, at tinignan ko yung loob. Napansin ko na parang may mga dumi sa loob, no? So gagawin natin to, lilinisin natin to, no? Babakasin natin to, lilinisin natin to. Or it's either pati itong carburetor tatanggalin din natin, kasi itong part na to lilinisin din natin to, baka sakali nandito sa loob yung mga dumi. Pati doon sa piston sa loob, hindi na bumabalik, no? Nakakangat na lang, no? So yun, no? So ang plano ko rito gawin, babaklasin ko to. Pag nabaklas ko yan, babakasin ko na rin tong carburetor. Lilinisin ko na rin to, mga kopismate. Then babakasin ko rin to. Nandito, yan. Baklas yan lahat. Tapos, pati itong nandito, babaklasin din natin yan. Tapos, lalagyan din natin ng langis, no? Lalagyan na natin ng langis yan, no? I-maintain natin ang buo yan, no? Wala tayong titirang dumi dyan, mga kopismate, kasi pag may tinira tayong dumi dyan, no, napaka-delikado, no? Pati na rin dito sa tinatawag natin speedometer cable. Ang gagawin natin dito, lalagyan din natin ng langis para sa gayon hindi kalawangin to. Kasi pag ito kinalawang, sira na to, mga kopismate. Papalit tayo ng ganito. Importante rin to, mga kopismate, para malaman natin kung gaano na tayo kabilis. Malalaman natin yan, mga kopismate. Okay, sige. Gagawin na natin yung ating dapat gawin na troubleshooting sa motor na ito at re-repairin na natin. Okay? In 1, 2, 3, 4. Nabaklas ko na yung carburetor. Nabaklas ko na rin yung throttle cable. Ayan, o. Binaklas ko yung throttle cable. Then binaklas ko rin yung carburetor. Marami akong binaklas, mga kopismate, ano? Binaklas ko rin yung pati yung tinatawag natin na insulator. Wala na po insulator, tinanggal ko na. Bakas na po siya, no? Ngayon, ang gagawin ko ay lilinisin ko nito, no? Pati na rin yung nasa loob nito, mga kopismate. Mangyari nito, babakasin ko na rin lahat yan, pati na rin yung tinatawag natin na mga jets. And then, babakasin ko na rin yan, pati na rin yung nandito. Ito, lilinisin ko yan. Kinalawang kasi yan, mga kopismate. Ngayon, aalamin natin kung bakit ito naninikit, ano. Okay, sige. Tayo magsimula na sa ating trabaho, sa ating motor, no? Para safety natin to, mga kopismate, no? Mamaya, lilinisin ko na rin to, no? Okay, sige. Tumuloy na tayo sa ating paksa. Ngayon, ang susunod natin gagawin, dadaling ko tong W40. Sige, doon na muna tayo sa kabila.
Ito na yung throttle cable, binaklas natin. Ano? Ayan, binaklas natin yan. No? Nakikita nyo mga kopismate, wala siyang kalawang. No? Wala siyang kakalakalawang. No? Malinis pa siya mga kopismate. Ang throttle cable na ito ay 9 years ko nang gamit. No? 9 years ko nang gamit siya mga kopismate. Oh. Tingnan nyo. Buhay pa rin. Ano? Makikita nyo rito. Lalo na rito, maayos pa siya. 9 years ko na siyang gamit. At ito nagagamit ko pa siya. Oh, 'di ba? Bumabalik-balik pa. Pero lalagyan ko rin siya ng langis. Para na rin sa ikaayos ng kumbaga maintenance na rin kumbaga. Kasi nagka-problema siya doon eh. Ngayon, hindi na muna 'yan. Meron mamaya gagawin natin 'yan. Pero ang gagawin natin ito. Bakit nga ba may problema dito, no? Kasi ito, nanikit ito doon eh. Tingnan nyo, papakita ko lang sa inyo. As gaano siya kaitim. Palagay ko nga may problema dito. Pero mamaya, subukan ko siyang lihain. Ito lilihain natin. Pero ang stroke pa ganun. Hindi pa ganito. Kasi pag ganito, baka lalong sumikip. Lalong manikit yung angat baba niya. Mahirap yan mga kapismate, kaya kailangan pataas baba ang hagod ng liha. Subukan natin kung bakit ganun yung nangyayari, no? Kasi ito yung tinatawag natin na minor, no? Ilalagay natin, ano? As of now, napapansin ko, ito palang paglagay ko, naninikit na siya, oh. No? Napakasikip na, naninikit na siya, eh. No? Ibig sabihin, may problema talaga dito. No? Naninikit na siya. Pero mamaya natin gagawin yan. Ang gagawin natin, lilinisin na natin tong karburador. Ano? Baklasin na natin dito. At linisin natin tong karburador. Mga kapismate. Kasi natin ano nangyari sa motor mo? Ito, isasama ko na ring linisin yung carburetor at saka ito. Kaya naman pala, napansin ko na. Alam mo kung saan nasira. Kailangan linisin din to. Yung ano? Naninikit dito eh. Yun dun sa sa lagayan ng kable. Ito, buo pa naman. No? 9 years ko nang gamit yan, pero ito, buo pa rin. Okay. Lalagyan ko na lang isyan mamaya. Gusto ko tignan itong motor eh. Ay mga kapismate, balikan ko kayo. Babaklasin ko tong jets. Baklasin natin tong jets para masaayos. Ito pa. Okay. Tapos kakailanganan natin ng ng toothbrush para malinisan natin to. Lilinisin natin tong carburetor. Hindi ko natatanggalin to para hindi na mawala sa tono. Marunong din ako magtono mga office-mate, kaya lang ayoko rin masyado matrabaho, kaya ganito na lang tayo. Linisin na lang natin to.
At malinis na ito. May kukunin lang ako. Okay, at unti-unti na siyang nalilinis. Namumuti na siya. So, ang plano ko dito sa loob, lihain mamaya, ano? Padaanan muna natin ang grabe ang dumi dito. Papadaanan natin mamaya yan. Ito naman, yan. Okay, malinis na. Okay, susunod naman natin ito. Yan. Iinis ko na rin po, pati na rin yung carburetor para buo na siyang malinis. Okay. Ito. Dapat hindi ito nababad no? Pero okay lang. Ito yung pumipigil sa gasolina para mag-flooding, no? Yung malunod yung carburetor, ito yung pumipigil. Kita niyo ba? Yan, siyang pumipigil niyan. Ngayon, linisin lang natin lahat. Pati na rin yung spring. Linisin din natin. Pero Excuse me, boss. You have a text message. Palakihin natin para medyo gumanda naman yung hatak. Okay, malinis na. Pati na. Ano kung tumingin ng ano na itong motor? Ang titingnan. Okay mga kapesmate, no? Pati itong insulator ay nilinis na rin natin, no? Kasama natin nilinis. Ngayon, nasusunod natin lilinisin na itong main jet at saka itong tatawag natin na pilot jet. Susunod natin lilinisin ito. Okay, sisilipin natin. Di ba ang paglinis ng main jet at saka ang pilot jet ay kailangan tama yung paglinis mo dito. Kailangan mayroong malabas na hangin. Okay. Okay, meron. Hindi siya barado. Tapos meron pa tayo nandito. Pati yung carburetor, dinamay ko na rin nilinis, no? No? Para hindi lang madumihan. Okay. Tingnan natin. Okay. Ano mo ulit? Kailangan may butas ito mga kapismate kapag kayo ay maglilinis ng carburetor. Hindi pwedeng walang butas ito. Okay.
Sige, balikan ko po kayo. Jet, ito naman ngayon. Pilot jet, natatawag natin. Yan. Lagay natin dito. Kailangan tama yung paglagay ng, tama yung may butas siya. Ito kailangan may butas din to, hindi pwedeng walang butas ito. Dahil pag ito natakpan ng butas ito at nabarahan, magluloko na yung motor. No? Kailangan malinis. Nalaglag pa, no? Nalaglag. Nalaglag, no? Nalaglag. Kailangan may mga butas ito nasa ito. Itong pilot jet na ito may butas dapat ito tsaka dito, no? No? Hindi pwedeng walang butas ito mga office-mate, magbabarado, no? Sisilipin ko muna kung may butas. Okay? Meron. Dapat ito may butas to na hindi ito nagbabarado, pati na rin yan nandito, no? Kailangan kompletong-kompleto, no? Okay? Kasi pagka walang butas ang isang pilot jet, nawawala yung minor mga office-mate. Okay? Malinis na. Ang susunod natin gagawin dahil malinis silang pare-pareho ay itatabi muna natin to. So ang gagawin natin dito ay ito naman munang carburetor. Bakit siya naninikit? Ano ang nangyari dito? Kailangan hipan din talaga, no? Kailangan mayroon din lumabas na hangin. Yung mga butas na importante. Hindi pwedeng walang butas ito mga office-mate. Magbabarado, no? Magiging sakit ng ulo mga office-mate pag hindi mo hinanginan to, hindi mo rin pag ito'y barado, no? Okay? Susunod natin gagawin, tapos na yan, ay ito lilinisin natin to, pati ito kasamang lilinisin natin kasi ito naninikit eh. Tingnan natin ulit makakapasok ka. Dapat ang tamang pagkabit nito, ito nandito, itong minor dapat dito nakatapat, hindi ito. Mag-wild pa rin yan. Kailangan, yun nandun sa loob, kailangan tumama rito. Tingnan natin kung makapasok ka. Yan ang tamang pagkakabit nito. Naninikit mga office-mate. Tingin ko rito may problema talaga. Ito yung problema natin. Subukan ko muna ang lihain ito. Kailangan pataas. Ano, lilihain natin to. Medyo inaano namin, nililihan namin sa loob. Pinabawasan namin sa loob dahil ayaw pumasok ng piston eh. Sobrang hirap pumasok tong piston. Nilihan na namin tong piston eh. Yan naman yung sa loob ang kailangan namin lihain para makapasok yung piston. Kasi yung carburetor piston type yan.
kasi nga medyo lumaki po. Natin ko lang kung bakit lumaki siya. Medyo binabawasan namin siya para tingnan kung papas na siya ng maayos. Buo na yung carburetor, ano? Kakabit na lang natin ito. Yan. Buo na yung carburetor, papaganahin na lang natin, no? Nagawa na natin yung tinatawag natin na nagawa natin yung piston sa loob. Yan. So, nandito na siya. Ito yung piston sa loob. Ngayon, ang gagawin ko ay binawasan na namin dito. Ngayon, bawas na rin yun dito sa loob. Yan, nabawasan na siya. Ngayon, kakabit na natin. Ang tamang pagkabit nito ay itong may guwang dapat nandito sa inor. Yun na doon dapat ito mismong yan. Itong guhit na to dapat doon tatama sa dulong-dulo na yun, no? Huwag po kayong magkakamali kasi pag nagkamali kayo dito, mag-wild po talaga yun mga office-mate. Yan o. Okay. Nabawasan na namin. Sinubukan namin, diniwayway din namin po, binawasan po namin, niliha namin. Ayaw talaga niya, nag-i-sticky po talaga siya. So, kaya yung ginawa natin, mga office-mate, binawas-bawasan natin ngayon, okay na po siya. Ikakabit na lang po natin yan. Ito naman sa throttle. Tsaka ito, ilagyan din natin ng W40. Para mas mano talaga natin, lagyan na natin W40 muli. Yan. Yan o. Baka mapapansin nyo mga office-mate, kapag ginalaw ko to, yan, dapat pati yung kabila, lalabas din yung bakal. Ayan po, dumalabas na yung bakal. Oh. Yan o. Yan o. Malabas din yung kable. So, ibig sabihin nito, okay na po siya. Nilagyan natin yung W40. Ito, lalagyan din po natin siya kasunod. Yan. Dapat maging po kayo, maging DIY po kayo pag magkakabit kayo ng ganito. Ano. Okay na po at bumabalik-balik na po siya, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga office-mate na kapag nababad sa ulan yung motor, possible na kalawangin pati yung kable. Kaya magpapalit at magpapalit kayo ng kable kapag naputol po ito. Or hindi na bumabalik yung throttle. Pag ganun mo at binalik mo, ay bumalik na ganun na talaga mga office-mate. Kaya delikado po yun, ano? Mayroon na tayong problema. Meron tayong isang na paano nagwa-wild ng motor. May unang wild na kapag on mo pa lang ng susi at in-start mo, nagwa-wild na siya. Yung pangalawang scenario naman na kapag start mo ng motor, hindi pa siya magwa-wild. Pero pag ginanon mo na siya, doon pa lang nagwa-wild, no? Pero kahit ibalik mo, nagwa-wild pa rin siya, no? Mga ka-office-mate, delikado rin po 'yun, ano? Buti na lang mga ka-office-mate na dito na sa bahay nasira. Dito na sa bahay nagka-problema tapos patay pa yung makina. So, ibig sabihin po nun na salamat na rin sa Panginoon dahil dito nasira sa bahay. No, hindi nasira sa labas, delikado. Salamat pa rin sa butihin natin Panginoon, niligtas pa rin sa biyahe, no? Okay? Patayin na natin. Ito mga office-mate na maglalagay tayo ng grasa dito sa hotel. Ayan. Tapos, ang gagawin natin, maglalagay din tayo ng grasa sa may hawakan mismo. Ito, kaunting-kaunti lang, tapos lalagyan pa natin ng W40 yan. Okay na, diba?
Ngayon ang gagawin natin, kakapit na natin tong throttle sa kamay. Ito. Pero punas ako ng kamay. Ngayon, salpak na natin to. Grasa yung ginamit natin. Ano? Okay. Kabit na natin to. Yan, ito. Pero hanapin natin yung isang ito, example, laglag pa yung tornilyo. Yan po ano. Yan. Okay, ito ano. Okay. Saglit lang po ay kakabit ko lang po muna. Mga Kopesmith, ano? Nakabitan natin tong sa throttle. Ayan, kung titignan nyo yung throttle na ikabit na rin. Okay. Ngayon, ikakabit na rin natin dito sa tinatawag natin piston type, ano. May papakita ko sa Japak na ikabit ko na. Ito lang naman ang pakay natin dito kasi hindi na bumabalik eh. No? Ang tanging salarin, alam nyo kung ano, yun nandito sa loob yung piston. Yun po ang pakay. Ito po yung dito po nagka-problema sa loob nito. Sa piston type. Yan po. Pakita sa inyo. Ito po yung naging problema niya. Yun nandito mismo. At hindi pa lang natin nailabas kasi nga gawa nga ng nanikit na sa loob. Sige, balikan ko po kayo. Mo dito. Tsaka nito. Simple lang. Kailangan may kabit muna natin ito. Ito po. Salpak natin. Yan. Ganyan po ang pagkabit niyan. Ito lang naman ang pakay natin dito mga Kopesmith. Kaya ito na lang ibinalik natin. Pinakita ko sa inyo. Para may balik natin, may pakita sa inyo paano nyo ginawa. Yan. Salpak na natin to. Ano? Ganito ang gagawin nyo. Lalagay nyo muna yung spring. Lalagay nyo muna itong takip. Dinalagay nyo yung spring. Hatakin nyo yung takip, yung spring. At ibungad nyo rito ay yung kable. No? Ngayon, ang gawin nyo, salpak nyo rito. Ayan, nakikita nyo yung ulo. Nakasalpak na yan. Ngayon, salpak nyo rin ulit dito. Then, nakaganyan na. Yan. Ito na ang itsura nyo ngayon. Nakakabit na. Ngayon, alam nyo na paano ikabit ito. Salpak nyo ngayon po dito. Yan. Yan, ikot natin. Pabalik. Sana umukay na to mga Kopesmith. Kung hindi, papalit tayo ng carburetor. Yun lang ang magiging problema natin dito. Kasi nanikit po talaga siya eh. Yan. Sigipan na natin. Yan. Pag masikip na siya, tingnan natin kung bumabalik na. Okay? Bumabalik na po siya mga Kopesmith. Ano? Okay? Di ba kahapon ang problema na itong mga Kopesmith? Nakaganyan na lang at hindi na bumabalik. At ganun hindi na bumabalik. Ngayon, tingnan nyo. Bibitawan ko. Bumabalik, no? Bumabalik. Bumabalik ulit. Binawasan namin yung guwang sa loob ng carburetor eh. Kasi nga naninikit eh. Ganun po pala yun mga Kopesmith. So kailangan mo talagang bawasan. Okay?
Okay? Papansin nyo yung may narinig kayong tunog pagka binabalik ko. Di ba may narinig kayo? Ibig sabihin, bumabalik siya. Okay. Bumabalik na siya, ayos na siya. Ngayon, subukan natin i-start. Mataas ang minor, no, mga kapismate. Babaan natin yung minor. Nahanap ko yung task ko eh. Tools. Ito pala. Grabe. Luwagan natin. Kailangan muna natin nasikipan. Masyado mataas. Masyado mataas po ang minor. Sikipan natin ng gusto. Para walang singaw. Kasi pag may singaw ito, hindi maayos yung pag ano ng minor. Kasi hindi masikip. Sikipan natin ng mga maka-office mate. Hindi masikip na. Nasikipan natin dito. Mahirap na. Ulit. Gago mataas. Saka na. Mataas ang minor. In-adjust ko na ngayon. Sa puntong ito ay hindi na po namin makuha sa tamang minor. Ina-adjust na po namin yung hangin sa air and fuel mixture, pero hindi pa rin namin ma-adjust at hindi po namin makuha yung tamang minor, no? Talagang pinahihirapan kami ng karburador. Gawa nga nun naging problema po doon sa piston niya. Binawasan po namin yung piston po niya at inayos po namin, niliha po namin, pero nakuha naman po namin na mapaluwag yung throttle, maging okay yung ikot ng throttle, bumabalik naman na. Ang problema naman po yung timpla ng minor at saka ng air and fuel mixture ay pawang nawala. Kailangan po namin na timplahin pa po ng gusto para umayos po yung takbo ng makina, yung minor. Wow. Kunin na torsion. Ha? Hindi. Ano? One. Para napagdesisyonan ko sa na hindi namin makuha yung tamang minor. Kapag ka naman iniikot namin, binabalik namin
sa mababa na timplada ng air and fuel mixture. Ang problema, tumitino naman po yung takbo ng makina, nakukuha namin yung mirror. Ang problema, nailalagay namin yung timpla sa matakaw sa gasolina sa part na yun. Dapat po ay hindi matakaw sa gasolina. Kaya nga po dito napagdesisyonan ko na magpalit na lamang ng karburador, ano? Gumastos, nagdadalawang isip po ako kung gagas pa ako ng karburador o magpalit ng karburador. Nagdadalawang isip po ako, pero iniisip ko po kung anong magagas po ko o hindi. Kasi kung hindi naman to magagawa yung motor, walang mangyayari. Hindi mapapakinabangan yung motor kapag ganyan po na hindi po namin makuha yung tamang timpla ng karburador. Kaya nag-decide na po ako na magpalit ng karburador sa puntong ito. Bilang karagdagan ay bumili tayo ng bagong karburador. Itong karburador na luma, tinanggal natin. Medyo hindi na maayos yung timplada ng minor nito, at hindi magandang naging takbo kanina. Tumaas yung minor at saka dire-diretso pa rin yung andar ng makina. So hindi niya na kontrolado, no? Kaya bumili ako ng bago. Ito ang Wave 100 na bago, siyang ipapalit natin dito, no, sa motor na ito, no. Nasira po kasi yung piston nung luma, no, naninikit na siya, mga ka-office mate. Kaya bilang karagdagan, bumili ako nito para mapalitan na natin, ano, kasi ang problema nitong kabila, yung piston niya sumasabit na, dumidikit na. So medyo delikado na. Kaya ang ginawa natin, bumili tayo ng bago. Ito yung bago, no, mga ka-office mate, no. As of now, ano, shout out RGE na nakabili ako sa inyo. Thank you sa maayos na serbisyo ninyo, RGE. Okay, kakabit na natin. Naikabit ko na yung karburador, no, bilang karagdagan, ano. Ayan po. Ayan po. Ayan. Bagong karburador po yan ng Wave 100. Bili ko halagang 900 pesos, no? Ito po yung problema natin nung kahapon. Ngayon ay okay na siya. Bumabalik-balik na dahil bago yung karburador, no? Yung luma kong karburador ay ito po. Yan po yung luma kong karburador. Ito po yung karton na pinaglagyan ng karburador. Yan, yung luma. Tapos ito yung lumang switch off valve, no? Naikabit ko na, no? Bilang karagdagan, hindi po kasi ako medyo na sa karburador dahil nga may tama na rin po ito. Tagal na po ito. Maraming beses na po namin napakinabangan itong karburador na ito. Pero tatabi pa rin natin yan kasi nandiyan yung mga switch, mga pilot jet na kailangan natin ikabit. Mga pilot jet na kailangan natin nandito sa loob, kaya kailangan natin itong itabi. Kasi pati na rin to, possible na gagamitin natin to. Kaya kailangan itabi natin yung mga mahalagang parte ng pyesa. Ito baka hindi na natin to kailanganin, tapon na natin to. Ito ba kailanganin natin. So kaya itabi natin itong lumang karburador, ano? Karburador po ito ng Wave 100. Okay, sige. Ganun na lang po, no? At subukan po natin yung bagong karburador. Subukan po natin yung bagong karburador kasi bagong bili ko. Bagong bili ko po yung karburador. Mga ka-office mate, tatandaan ninyo, habang may buhay, may pag-asa, no? May pag-asa po. Huwag po kayong susuko. Pag ganito ang sira ng inyong motor, huwag po kayong susuko. Gumawa po kayo ng bagay na paraan para
magawa natin ng paraan at magamit yung muli. Okay, paandarin na natin. Ayan po, ano, gumagana na po. Kaya po, maandar na po. Ngayon subukan natin mag-throttle. Bago po yan, bagong carburetor po yan mga Coffeesmith. Kaya po na sinabi ko mga Coffeesmith, wag na wag po kayong susuko at wag na wag din po kayong susuko. Dahil lahat ng bagay may pag-asa. Lahat ng solusyon, lahat ng problema may solusyon. At lahat po sa buhay natin may pag-asa. O po ay susuko, no? Ayun na, gusto ko na sumuko. Gusto ko nang hindi na gawin tong motor kasi ang mahal ang mahal ng pyesa no? Pero dahil may Panginoon tayo, hindi ako sumuko. Dahil lang ko may pag-asa pa, no? At ngayon may pag-asa nga, diba? May kabit na po yung bagong karburador, ano? Gumastos po tayo, no? Gumastos po tayo at ngayon ay napapakinabangan na natin mga ka-Coffeesmith, ano? No? May Panginoon tayo na provide. Yan ang laging tatandaan. Huwag kayong susuko sapagkat may pag-asa pa, no? Kailangan ipaglaban nyo lang. Ipaglaban nyo lang para hindi kayo matalo. Kailan ko gustong-gusto ko nang isuko itong motor, kaya lang naisip ko, no? May pag-asa pa, no? Nandiyan ang Panginoon, tunay na provider natin, no? Nakabili ako ng karburador mula sa aking ipon at nakaipon ako, no? Kaya ako bumili, no? Yun, nakabili po tayo. Ngayon pinapagana na natin siya ngayon, ano? Ngayon ikakapit na natin lahat ng mga flarings, no? Itong problema ko kahapon, itong throttle, ngayon bumabalik na siya kasi bago na yung carburetor, no? Yung kaninang ginawa namin ng kapatid ko regarding dito sa lumang carburetor, tinastas namin dito. Gumamit kami ng parang aparato para mabawasan namin tong nasa loob, no? At yung pong yung piston, ito pong piston niya, nakita nyo po may mga bawas-bawas na po yan. Pero habang ginagamit ko po siya, biglang tumaas po yung minor. Tumataas po yung minor at yun, hindi po naging maganda yung takbo ng makina, kaya baka maging matakaw sa gasolina. So ang ginawa ko po, wala na ako ibang maisip na parang kundi palitan na lang yung carburetor. So ito na nga, napalitan na natin yung carburetor, ano? Bago po yan, no? Ayan na po. Yan. Bagong-bago na po yan. Kahit tumingin po kayo dito sa ano. Yan, bago po yan mga Coffeesmith, halagang 900 pesos. Nakabili po tayo ng bagong carburetor, no? Ang linis pa ng carburetor, bagong-bago pa yan, no, mga Coffeesmith. Kaya yun po, hindi ako sumuko, lumaban ako. At ngayon, bilang isang rider, kailangan mo lumaban, no? Paglaban mo. At ngayon, gumagana na siya mga Coffeesmith, oh. Napalitan ko ng carburetor, lahat bago dyan. At ngayon, okay na po siya, no? Bumabalik po yung, no? Pag ginanyan ko, babalik po yung dapat bitaw. O, diba? Bumabalik siya. Ganyan po talaga mga Coffeesmith. Kung may gusto ka, paglaban mo, diba? Kunin mo. Dahil atin ito, tayo ang may-ari, kaya kailangan talaga natin gumastos. Tayo ang may-ari, kaya kailangan ipaglaban natin. Dati na ituro ko sa inyo mga Coffeesmith ko paano ikabit tong carburetor, ano? Kinabit ko yan, no? Tinuro ko sa inyo kanina kung paano ikabit yung piston dito sa loob.
ikakabit ito. Luwagan muna ito bago may kabit yan, tapos salpak mo dito, no? Tapos yung mga tornilyo sa gilid, yun sa likod, sikipan. Kailangan sikipan, no? So ganoon na lang mga ka-officemate, at ibabalik na natin itong mga flarings dito. Papakita ko sa inyo mamaya pag naikabit natin mga flarings. Ayun mga officemate, gawa na po. Yan. Buo na po. Kompleto na po siya mga officemate. Nagkabitan natin lahat. Ayun yung bagong carburetor na kaya nabit natin. Nakakabit na yung carburetor na bago. Ayos na. Ito yung luma. Ito yung luma ang carburetor, so pinabitan na natin. Okay mga ka-officemate, gano'n na lang, ano? Salamat. Salamat sa panonood, ano? Thank you. Naway lagi ko kayong kasama sa mga video. Lahat yun. Pagin dito ay ito na yung bagong carburetor, ayos na. Ayos, basta marunong kang gumawa, matagal pa kayo magsasama ng yung motorsiklo, no? Okay mga ka-officemate, ano? Kaya pinagpawisan ako. Pawis na pawis ako ngayon. Tandaan ko kung inasikaso regarding dito sa motor. Ayos na, no? Okay. Ganun lang po mga ka-officemate, no? Kapag ay bumalik, basta kasi pag ayaw bumalik ng throttle mo, ang problema nun, una, kable. Pangalawa, yung sa mismong hawakan yung throttle, no? Pangatlo, yung mismong nasa carburetor, no? Pag yung sa carburetor ay may problema na at madumi na, kailangan mong linisin. Ngayon kung hindi mo makuha sa linis, palitan mo na yung carburetor kasi minsan nandun na yung problema eh. So kailangan mo nang i-replace. Pag hindi mo ni-replace yan, magngangalit ang makina mo, no? Andun pa rin yung problema, nandun pa rin sa carburetor na yun, magngangalit yung makina mo. Pag wild yan, baka ma-aksidente ka pa or makadamay ka pa ng iba. So kailangan replace mo na pag mga ganyang problema. Yung sinasabi ko sa inyo mga ka-officemate, for about safety natin ang iniisip natin, kaya tayo nagpalit ng carburetor, ano? For about safety natin. Kasi mali mo, yung piston na nasa loob mismo ng carburetor mo, may problema na yon, magaspang na yon or something. O dumi na yon, pero yung dumi hindi mo matanggal, ano? Or mancha na yun doon, hindi mo na maaalis. O it's either nagasgas na yung nasa loob, no? May basag na rin sa loob, kaya ganun na lamang pagka inabit mo yung piston, ang hirap ikabit, no? Kaya ang hirap ikabit, kaya minsan ang hirap i-maintain. So pag mga ganun, replace mo na para sa safety mo na rin itong mga ka-officemate. Kaya tayo nag-replace tayo ng carburetor, no? Okay, sa bawat ano na po yan, 9 years na po yung motor natin. Pasensya na po kayo, pinapawisan ako, no? Pinapawisan ako mga ka-officemate, pasensya na po kayo, mainit dito sa amin, no? Pero okay lang po yung sanayan ko dyan mga ka-officemate, no? Masab na nagpapasalamat ako sa Panginoon kung hindi ako bumili ng carburetor, palagay ko hindi maaayos itong motor ko. At ngayon okay na po siya at napapakinabangan na po natin muli, no? Okay? No? Kaya sabi ko nga sa inyo mga ka-officemate, pag may problema, may solusyon. Habang buhay may pag-asa, no? Ganun ang ibig ko, ganun ang sinasabi ko sa inyo mga ka-officemate. Okay mga ka-officemate, salamat sa panonood mga ka-officemate. Sana lagi ko kayong kasama patuloy, no? Sa umagang ito, no? Pasensya na po kayo, no? At naway lagi ko kayong kasama sa panonood dito sa video ito, no? Suportahan niyo po ako mga ka-officemate. Ngayon kung kayo bago pa lang sa channel na ito, just click follow, no? Eric Curanio Motovlog sa Facebook account.
at click subscribe sa YouTube account sa Eric Radyo Motovlog. Okay mga kapisimit, salamat oh. God bless, try sipat, ingat.